lumabas na nga yung Chowking National Convention. So, ayan mga chika, no? At naging guest nila dyan, syempre, okay, 10th year, okay, anniversary ni Kimi under ng Chowking. So mga chika, ang tagal na. Okay, ang tagal na pala ni Kimi sa Chowking. Sabi niyo, parang kailan lang, di ba? Tapos ngayon, nakaka 10 years na siya sa Chowking. So parang sinelebrate din niya mga kachika, yung ano niya, yung 10th year anniversary ng Chowking. Okay, so tara basahin natin to. Panoorin natin mga chika yung performance, okay, ni Kimi tsaka ni Paolo habang sila ay nasa National Convention. Okay, so let's go. May nakita ako kahapon, nag-rehearse siya para sa Chowking. Yun pala yun. So yun pala yung nakita natin na para nagre-rehearse si Kimi. So sa Chowking pala yun. Ayan, so sila mga chika, no? So tingnan naman natin. Yan naman mga chika, yan yung hinihintay natin eh. Yung mga hawak tsaka tingin na ganyan ni Paolo, di ba? Kilig to the bones talaga. Ayan. Oh, di ba? Si Paolo, parang nagpagupit si Pao, ha? Pansinin nyo, nagpagupit si Paolo. Okay, parang nagpagupit siya. Bakit ngayon ka lang? Oh, di ba? Kasi nung parang huling last time na nagkasama sila ni Kimi, medyo mahaba pa yung buhok niya eh, di ba? Tsaka nung pumunta siya sa Sinulog, di ba? Tapos yung nag-jogging sila ni Kimi, medyo mahaba. Ito nagpagupit siya, malinis ulit yung gupit niya, oh. So yan na mga chika, tingnan nyo naman yung hawak, di ba? Nakakainis, bakit hindi tayo nakapunta rito? Sana hindi lang sila, di ba? Mga special na mga fans lang yung nakanood personally. Okay? Ayan, no? Nakakilig. Ako, Diyos ko po. Ayan, Ramelin Starkey, private event ng Chowking, sabi walang live. Okay. So, parang eto rin yung sa yun. Hindi. Ano ba yon yung dating event na inatenan ni Kimi? Bingo Plus. Parang Bingo Plus, di ba? So, ayan. Ito, super kilig ang Kim Pauladia. Neneng Batusin, good evening. Edna Racito, good evening. Luz Bimindara, please, napaka-organic ng chemistry nila, walang effort. Oo nga eh. Di ba? Parang kumakanta lang sila mga kichika, no? Sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay. Walang any effort, di ba? Ayan na, tingnan nyo. Alex Santos, ayan. Good evening daw. I missed yesterday due to some errands. So, ayan na, tumingin na nga si Paolo. Good evening. I missed you yesterday due to some errands. Happy to see Kim together. I'm 70 years old pero kilig pa rin ako sa kanila. Thanks for the ayuda. Have a good evening from Denmark. Okay. Hello, Madam Alex Santos. So, ayan. Ibs po, Rosalarica. Okay. Ang pagmamahal sa iyo hindi mauubos to, sabi ni Paolo. Ayan mga kachika, isa pa lang yan. Okay, so meron pa tayong naispatang ganap dito. Though hindi ganun kalinaw, okay, yung conversation nila. Pero ang pagkakaintindi ko rito, kinompliment ni Paolo si Kimi. Okay, merong eksena rito, sinabi niya kay Kimi, from Chinita Star, Chinita Princess, to multimedia star. Okay, multimedia star Kim Chu. Diba? So, si Paolo talagang kung paano niya tinitignan si Kim Chu before, nung first time niyang nakita sa ABS-CBN, di ba sabi niya 2011, tinitingala niya daw talaga si Kimi. Nasa PBB pa lang si Kimi, idol niya na. Okay? Until now, idol niya pa rin si Kimi. Okay? Kahit na sikat na siya. Kahit sikat na si Paolo. Sabi ni Kimi, nasilaw daw ba si Paolo? Kasi naka-shades eh.
Hindi ko masyado naintindihan. Ano yung sinabi niya? Ba't nagsigawan? So, 10 years na. Pero over time, mas kumamit na. Uy, nakita niyo yun? 10 years na. Pero overtime, mas gumaganda ka. O, di ba? Yun yung sabi ko, mga chike. Hindi nagbago yung para mga compliment, yung paghanga. Crush pa rin ni Paolo si Kimi hanggang ngayon. Di ba? Kahit na, alam niyo yun, pareho na silang sikat. And Kimi is aging, di ba? 36. Pero kung paano niyo nakikita yung Kim Chu, nung 21 years old pa lang si Kimi, ganun niya pa rin nakikita si Kimi ngayon na 36 na siya or magte-36 rather sa April. 'Di ba? So mga kachika dito, no, nakakatuwa kasi na-appreciate ko, okay, itong ginagawa na to ni Paolo kay Kimi palagi. 'Di ba? So ayun, nakakatuwa to. From being Chinita princess to Asia's multimedia icon. Yeah. Diba naman yun? From Chinita star, okay, to multimedia star. From Chinita princess to multimedia star. Okay? From being Chinita princess to Asia's multimedia idol. Yeah. Ayan. So, Asia's multimedia idol. Diba? So, ang ganda ng description ni Paolo kay Kimi. Hindi, ang napansin ko rito, hindi nang agaw ng spotlight si Paolo. Okay? Gabi to ni Kimi. This is Kimi's performance. Ito yung gabi ni Kimi. Okay? Kung si Shia nandito, bida-bida na naman yan. Okay? Kasi tuwing may event si Kimi tsaka si Paolo before, kung mapapansin nyo, lagi si Xian Lim ang sumasagot sa mga interview. Tanong kay Kimi, sasagot si Xian Lim. 'Di ba? Si Kimi yung bida, yung main star of the night, magbibida-bida si Xian Lim. Pero dito nakita nyo si Paolo kung gaano kalaki yung respeto niya kay Kimi. Lahat ng compliment kay Kimi. Lahat ng mga description magaganda kay Kimi. Lahat ng paghanga kay Kimi, papuri. Even binalikan niya pa, looking back 10 years ago, gumaganda daw si Kimi over time. 'Di ba? Yung pagbanggit niya ng from Chinita princess to Asia's multimedia idol, Kimi, 'di ba? So mga kachika, hindi kinukuha ni Kimi hindi kinukuha ni Paolo kay Kimi yung spotlight. And this is the best part about Paolo kasi hindi siya yung yung bida-bida. Hindi siya yung parang kumukuha ng fame from Kimi para mapag-usapan siya. Kagaya nung ginagawa ni Xian Lim, gusto daw mag-direct. 'Di ba? Nung movie ni Kimi kasi gusto niyang kumuha ng fame, gusto niya mapag-usapan din siya. Look at Paolo. Meron ba siyang anything na sinabi about sa kanya, about siya na endorser din siya ng Chowking? Wala, 'di ba? Pure Kimi lang talaga. 'Di ba? To talagang ang laki ng respeto ni Kimi ni Paolo kay Kimi, and si Paolo hindi siya nangaagaw ng spotlight. Okay? Actually hindi na nga siya nang-agaw, lalo niya pang inamplify niya pa yung spotlight kay Kimi para lalong ma-appreciate ng mga tao, ng mga fans si Kimi. 'Di ba? So nakakatuwa. Kung ang balita ay na nagpakita ng kilig sina Paolo Avellino at Kim Chu sa kanilang Chowking event, natural lang na mag-trending at pag-usapan ito ng fans, lalo na ng mga sumusuporta sa tambalan nila. Pero mahalaga ring tandaan na ang mga ganitong moments sa events ay kadalasang bahagi ng promo, fan service, o magandang on-stage chemistry. Narito ang mas malalim na reaction. On-screen at on-stage chemistry. Malakas talaga ang hatak ng Kim-Paolo pairing dahil parehong mahusay umarte at may natural na rapport.
Kapag may kulitan, tinginan o sweet gesture sa event, madaling ma-interpret ng fans bilang kilig moment. Ibig sabihin lang nito, effective ang tandem nila sa audience. Promo versus personal. Sa showbiz, normal na mas maging sweet at playful ang mga artista sa events para pasayahin ng fans at suportahan ang proyekto. Hindi agad ibig sabihin nito na may real-life romantic development, kahit posible rin naman, pero dapat iwasan ng sobrang pag-assume hanggat walang malinaw na pahayag mula sa kanila. Fan reaction. Siguradong tuwang-tuwa ang supporters nila. Ang ganitong moments, nagpapalakas ng fandom, nagpapataas ng excitement sa projects, nagbibigay ng positive buzz online. Healthy reminder. Mas maganda pa rin na i-enjoy ng fans ang kilig nang may respeto sa personal boundaries ng mga artista. Support the tandem, pero huwag pilitin o lagyan ng pressure ang totoong buhay nila. Kung totoo na nagpakita ng kilig sina Paolo Avellino at Kim Chiu sa kanilang showking event, masasabi ko na ito ay isang magandang senyales ng malakas na chemistry at magandang working relationship nila bilang magka-partner sa proyekto o event. Narito ang mas buo kong pananaw. Malakas ang hatak sa audience. Kapag may natural na kulitan, eye contact o sweet na banter sa stage, ibig sabihin komportable sila sa isa't isa. Ramdam ito ng fans, kaya mabilis mag-viral ang mga clips at photos. Effective ito sa pagbuo ng excitement sa kanilang tandem. Professional chemistry muna bago personal na interpretasyon. Sa showbiz, normal ang kilig moments sa events. Bahagi ito ng fan service at promo. Hindi agad ibig sabihin nito na may real-life romantic development, kahit posible rin naman, pero dapat iwasan ng sobrang pag-assume hanggat walang malinaw na pahayag mula sa kanila. Sterling ng bara, positive para sa image nila. Ang ganitong balita ay nagpapasaya ng fans, nagpapalakas ng support sa projects, nagbibigay ng good publicity, nagpapakita na parehong game at engaging sina Kim at Paolo sa audience. Balanced view. Magandang i-enjoy ang kilig, pero iwasan ng over-speculation o pressure sa kanila na gawing personal ang tandem. Mas tatagal ang suporta kapag may respeto sa boundaries nila. Ang ganitong klasing balita ay hindi nakapagtataka na agad nagiging usap-usapan, lalo na't parehong A-list at may malakas na fanbase sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Kapag may lumabas na kilig moments sa isang public event tulad ng kulitan sa stage, meaningful na tinginan, natural na tawanan, o komportableng body language, mabilis itong napapansin ng fans at nagiging highlight ng gabi. Ipinapakita nito na epektibo ang kanilang tandem sa harap ng publiko. Sa industriya ng showbiz, napakahalaga ng chemistry. Hindi ito madaling pilitin. Kapag organic ang interaction ng dalawang artista, lumalabas ito sa maliliit na gestures, timing ng banter, paraan ng pagngiti, pagiging relaxed sa isa't isa. Kung maraming nakaramdam ng kilig sa event, ibig sabihin may koneksyon na nakikita ang audience. At bilang performers, malaking plus ito sa kanilang brand at sa mga proyektong magkasama sila. Pero mahalaga ring tingnan ito sa profesional na konteksto. Ang mga events ay kadalasang bahagi ng promotions at fan engagement. Natural lang na mas maging warm, playful at sweet ang mga artista sa ganitong setting. Hindi agad ito dapat i-translate bilang patunay ng totoong romantic relasyon. Maraming love teams sa nakaraan na sobrang nakakakilig sa publiko pero purely professional ang setup. At may ilan naman na nauwi sa totoong relasyon pero iyon ay bonus, hindi assumption. Magandang obserbahan din kung bakit malakas ang dating ng tandem nila sa tao. Si Kim Chiu ay kilala sa kanyang expressive at bubbly energy, habang si Paolo Avellino naman ay mas composed at subtle ang dating. Kapag pinagsama ang dalawang magkaibang energy na ito, nagkakaroon ng interesting dynamic, parang balance ng light at depth na kadalasang kinagigiliwan ng viewers. Ang contrast na ito ang madalas nagbibigay ng spark sa isang pairing.
Sa side ng fans, understandable ang excitement. Ang kilig ay bahagi ng entertainment experience. Nakakadagdag saya at nagbibigay ng emotional connection sa sinusubaybayang tambalan. Pero kasabay ng kilig, dapat ay responsableng fandom. Suportahan ang projects, i-celebrate ang moments, pero huwag maging sobrang pag-assume, pag-pressure o pagdikta sa personal na buhay ng mga artista. Mas nagiging healthy ang fan culture kapag may respeto sa boundaries. Sa kabuuan, ang balitang ito ay positive. Nagpapakita ng effective on-stage partnership, nagpapasigla ng fan engagement, nagbibigay ng good publicity, nagpapakita na parehong game at engaging sina Kim at Paolo sa audience. Pinakamagandang approach ay i-enjoy ang kilig, i-appreciate ang chemistry, suportahan ang trabaho nila habang nananatiling grounded sa realidad na sila ay mga professional na artista na may sariling pribadong buhay. Narito pa ang ilang maidaragdag na puntos tungkol sa balitang nagpakita ng kilig sina Paolo Avellino at Kim Chiu sa kanilang Showking event. Impact sa kanilang tandem at projects. Ang mga ganitong viral kilig moments ay kadalasang nagiging momentum builder. Kapag malakas ang fan response, mas tumataas ang interest ng producers at brands na bigyan pa sila ng mas maraming joint projects, endorsements o guest appearances. Sa showbiz, audience reception ang isa sa pinakamalaking batayan ng susunod na opportunities. Social media amplification. Sa panahon ngayon, isang maikling clip, tinginan o banter sa stage ay pwedeng umikot sa TikTok, X, Facebook at YouTube. Kapag paulit-ulit itong napapanood, mas lumalaki ang kilig factor at mas nadadagdagan ng interpretasyon ng tao. Minsan, mas malaki pa kaysa sa actual na nangyari. Kaya mahalagang tandaan na ang viral edits ay madalas mas romanticized kaysa sa raw moment. Fan service versus authenticity. Dagdag nuance, may mga artista na sanay sa fan service pero hindi lahat kayang magpanggap ng natural na kilig kung wala talagang comfort level. Kaya kung maraming nakapansin na relaxed at spontaneous ang interaction nila, pwedeng indikasyon ito ng genuine ease kahit hindi ito automatic na romantic. Branding at career positioning. Para kay Kim, ang kilig-friendly image ay consistent sa public persona niya. Para kay Paolo, na kadalasang nakikita sa mas intense at dramatic roles, ang ganitong light at kilig moments ay nakakadagdag ng bagong layer sa kanyang public appeal. Nakakatulong ito sa versatility ng image nila pareho. Healthy expectation setting. Maidadagdag din na mas tumatagal ang isang tandem kapag ang fans ay sumusuporta sa craft, hindi lang sa love team fantasy. Tumatanggap na pwedeng on-screen lang ang kilig, hindi nagiging hostile sa ibang co-stars o future partners. Magandang balita ito sa aspekto ng fan engagement at public chemistry. Nakakadagdag saya at excitement, basta manatiling balanse ang pagtingin. Kilig ngayon, suporta sa projects palagi, respeto sa personal na buhay nila lagi.